Hello! Today is August 31, 2025, last day ng August. Thank you, August, at dumaan ka sa buhay ko. Ang hirap ng August, ang hirap niyang itawid, pero ang dami kong natutunan. At ang dami kong napagtagumpayan. Lalo yung mismong buong August na panalo ko yun. Hindi man siya perfect, at least naitawid. Ipikasin para sa pag-abot ng mga pangarap. Ito na nga ang kwento. This morning, suko talaga ako. Ang bigat ng loob ko na magpatuloy. Sabi ko, gagawa na ako ng 1 month notice. Inaral ko na, alam ko na yung details, alam ko na kung paano gawin, i-execute ko na lang. Then, nag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, please enlighten me. I-align mo ko sa will mo. Hindi na dun sa will ko. Kasi kung ako na naman masusunod sa desisyon, tatanga-tanga ako mag-desisyon eh. Alam mo yun? So, sabi ko, Lord, take over. Please, tinataas ko na sa'yo lahat. Ikaw nang bahala. Enlighten me. Ayoko talaga ng sitwasyon ko. Sabi ko ganun. Ayoko ng sistema ng sitwasyon. Pero, kung anong will mo, Lord, ayun yung dapat natin i-pursue. Sabi ko ganun. So, ayun. Sabi pa nga sa akin ng bata nung hapon na, kasi pag nandito yung magulang niya, matigas ang ulo niya. Ayaw niya akong sundin. Tapos pag sinabi kong wag, lalo niyang ginagawa. Hindi niya ako sinusunod. Lalo niya akong iniinis. Sabi niya, bakit daw ako sad? Bakit daw ako mean sa kanya? Sabi ko, ikaw ang mean sa akin. Sabi ko gano'n. Naririnig kami ng nanay. Wala, nakikinig lang. Sabi ko, ikaw ang mean sa akin. Pinapalo mo ko. Pinapalo mo niya ako sa chest minsan. Pinapalo mo ako sa chest. Tapos di mo ako sinusunod. Tapos sabi niya, tomorrow I will follow you. Sabi niya ganun. Tapos edi, medyo nung maghapon, decided pa rin ako na magbigay ng notice pagkasahod ko. Ano ko na sana, ibababa ko sana, ihuhulog ko na sana. Tapos i-inform ko yung babae kasi ay yung employer ko. Pero this evening, umorder lang sila sa labas. Tapos kumain kami dito sa bahay. Nagbigay siya sa, bukas kasi school na ng bata. 4 na, na siya. 2 na yung school niya, sa umaga at sa hapon. Magkaibang kindergarten. So, ito ang schedule ko. Iba ang ipiprepare ko sa umaga, iba ang sa hapon. Sobrang komplikado. Tapos sa mga gamit niya, ayan, bawal maghalo-halo, bawal yung magulo. Basta iba-iba. Ang daming details. Tapos magmamarket na rin ako. Magmamarket din ako afternoon. Tapos pag-uwi ko, magluluto ako. Tapos hindi ko na siya susunduin sa school. Pero pag tanghali, ipiprepare ko siya para sa next school niya. So, sa hapon, dito na lang kami magpipick up sa baba. Tapos, diretso na yun. Papakainin ko siya, tapos liliguan. Tapos, antayin namin sila, tapos magluluto na. Antayin ko yung mag-asawa, tapos magluluto na ako ng dinner namin. Tapos, bukas ulit ang labanan. Ganun. So, nabuhayan ng auntie nyo. Nabuhayan ako kasi parang ako ay suko na. Ako ay sabi ko nga, ayoko talaga dito, Lord. Agad na. Sabi ko ganun. Pag may time ako, nagpipray ako. Pag talagang may bumabagabag sa akin, nagpipray ako. Sabi ko kanina is, ayoko talaga ng sitwasyon ko, Lord. Bigyan mo ko ng kalinawan, ng matinong direksyon. Baka baka isip ko lang to. Baka kayanin ko pa. Sabi ko ganun, Lord. Ano bang will mo para sa akin? Tapos, ayan, itong gabi nga, na-thrill ako. Sabi ng bata kasi, I'm excited to go to school tomorrow, Cheche. Sabi niya ganun, excited daw siya. So, nung nakita ko tong schedule, sobrang komplikado. Na-thrill din ako. Baka kaya. Baka kailangan ko lang ng, yung ganito ba? Yung, naisip ko kasi, hanggang, kailan kaya ako mabubulyawan? Kailan kaya ako bibinggo sa mga
pagkakamali ko. So, baka dito na. Pero ang gusto ko siya i-try. Bibigyan ko ng 1 week. Kung uubra, kakausapin ko yung amo ko na bigyan ako ng matinong pahinga tuwing linggo para makapag-adjust din ako kasi mahina memorya ko eh. Pero gusto ko tong setup nila na ganito umagang ibang preparation sa umaga, iba sa hapon. Medyo komplikado. Pero pag napagtagumpayan ko to, masasabi ko na baka kaya ko rin sa Hong Kong. Kasi komplikado. Tapos feeling ko maalis sa isip ko yung pag-overthink. Mapopokus ako dito sa kung ano yung dapat kong gawin. Lagi ko kasing iniisip yung pagod ko eh. Siguro kapag meron akong ganito, yung bang schedule na matindi, mawawala sa isip ko yung sacrifices ko kasi lagi kong iisipin kung ano na yung next na dapat para doon sa bata. Na-excite din ako dito. Yung bata excited pumasok bukas. Ako na-excite ako sa schedule. Gusto ko pa i-try. Nabuhayin ako ng loob onte. Pero anytime, makasahod lang ako. Anytime pwede na. Kaya ko na umalis. Paldo kasi sa trabaho, tapos straight talaga. 2 weeks, 3 weeks, walang pahinga. Oo, paldo ka sa sahod, pero nakakapanghina. Tapos, nakakawala ng hindi ka ma-excite bumangon eh. Kasi wala, alam mo yung tuloy-tuloy. Parang puta, ito na naman. Wala, ubos ang saya. Ubos ang pahinga. Ay, wala ang pahinga eh. Ubos ang yung spark, yung excitement, pag tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos walang pahinga. Sabi ko nga kanina sa prayer ko, ako pa sa Saudi Lord. Nakapahinga ako doon. Doon ang pagod sa akin, isip lang. Pero dito lahat. Pero nakita ko ngayon bagong schedule. Gusto ko siya i-try. At medyo nabuhay-buhayan ako. Tingnan natin kung itong bagong ganap sa akin is magbigay sa akin ng panibagong spark, panibagong excitement. Hindi na ako excited masyado sa pag-pursue ng malaking sahod eh. Lalo kung pagod talaga lahat, isip tsaka katawan. Pero kung mapagtatagumpayan ko nga tong schedule na to, tingin ko achievement unlock yun kasi ang komplikado niya eh. Parang kung sa logic siya or mga puzzle na dapat mabuuin. ang dami mong dapat tandaan. Dapat ma-execute. Na-excite ako. Gusto ko ma-execute siya ng maayos. Na wala akong nakakalimutan. Na naayos, na ready ko yung bata. Kapag di ko ito napanalo naitawid ng 1 linggo, magbababa ako ng notice. Gagawa ko ng sarili kong rason. Pero kapag napanalunan ko ito ng 1 linggo, itatry ko ito buong September. Ay lang. Bahala na si Lord. At may hinaantay pa rin ako na lilipatan ko. Lipat-lipat si auntie, hindi mo pakali. Pero ganun lang naman ang buhay. May nabasa nga akong quote sa Bible version, Ezekiel 1 ba yun? Chapter 19 or chapter 9, parang ganun. Nakita ko lang siya, nakalimutan ko i-screenshot. Pero ang sabi doon ay huwag mong kalimutang enjoyin ang buhay mo. Kasi mahaba o matagal o mabilis ka mang mabuhay sa mundong ito, mas matagal ka namang mamamatay. Na nag-hit sa akin ng iba. Iba yung dating sa akin kasi intindihan ko talaga kahit English siya. So kung oo nga saglit lang, matagal man akong mabuhay dito. Feeling ko man na matagal akong mabubuhay. Umabot ako ng 80, 90 or 70. Ang tagal na nun, diba? Pero kapag namatay ka, putik, mas matagal. Billion years kang nakalubog. Hanggang sa makonsume na ng earth yung buong mo dun.
remains mo sa ilalim ng lupa, di ba? Hanggang wala ng earth, wala, patay na, di ba? Sobrang tagal nun. So, better habang buhay ka, enjoy mo, gawin mo yung mga gusto mong gawin, as long as tama, wala kang natatapakan tao. At experience and memories are always the prior of living, diba? I-prioritize mo yung happiness mo, yung matututo ka, at yung existence mo ay may kabuluhan. Huwag mong isipin masyado yung kung ano yung parating o kung ano man yung mga nangyari na. Mahalaga is treasure mo kung ano yung present. Pero ayoko talaga dito. Napipikon ako sa bata eh. Matilok siya. Pag close na kayo, matilok pala siya. Nung una ko lang siya nauuto. Ngayon, ang hirap niya ng utoy. Sabagay kasi, pagod din talaga ako. Ang sakit ng mga ganto-ganto ko. Hawak ng mainit, hawak ng malamig. Basta. Pero kaya ko naman. Kaya sa kaya, kaso suko talaga sa dire-diretsong trabaho. Kung bibigyan lang ako ng off neto, tuwing linggo, kahit di na ako sumahod ng 40, okay na ako sa 35 or 34. Kahit di na 40, kahit di na 41,000. Kaso lagi nila akong kailangan eh. Kahit linggo gusto niya may ganap. Halikaling din yung amo kong babae. Press kami. Anyway, abangan na lang natin. Itong isang buong linggo is mabibisi talaga ako. Pero tatry ko pa rin mag-update if ever. Excited ako para bukas. Excited ako para sa bata at saka sa sarili ko. Kung magagawa ko ba siya parang activity, no? Pero gusto ko talaga siyang ma-execute ng tama. Kasi pag nasanay ka na tama yung ginagawa mo, madali na lang sa mga susunod na araw. Alam mo yun, sa mga ilang araw magpapamiliarize ka pa niyan eh. Pero sana magawa ko siya ng tama. Nang mabawas-bawasan din yung pag-iisip ko. Kasi pag mas marami kang iniisip na dapat mong gawin, alam mo yun, mas ma-occupy yung isip mo, mas malilesen yung pag-iisip mo ng mga negative thoughts. Pero at the same time, nakakapagod yun. Kaya nga, pag napanalunan ko tong week na to, magre-request ako sa amo ko ng every weekend and day off ko. Para ma-refresh naman, para makapag-restart, mag-refresh ang utak natin, kahit katawan, ganun. If i-grant niya, edi goods. Pero pag hindi, edi nakahanda na ang ating pasabog. Kaya ko tong alisan anytime. Ganun ako, katilok. Hindi yun flex, pero maikli lang ang buhay. Hindi ko para isubsob yung sarili ko sa paghahabol ng pera, diba? May anak na nag-aantay sa akin, may bahay naman akong uuwian. Masarap umuwi sa Pinas kahit walang pera. Mahal ako ng anak ko. So, ayun lang. Pero, ipupush pa rin natin. Ang mga pangarap ko naman ay hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko din. Kaya, laban lang. So, ayun lang. Adios.